Sa laki ng pagmamahal ng apostol na si San Juan, siya'y humilig sa kandungan ni Jesus sa Poong Banal, doon sa huling hapunan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Ialay natin ating mga panalangin at pananampalataya sa banal na misang ito upang matularan si Apostol San Juan na lubos na nagmahal sa ating Panginoong Jesucristo. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin natin ating mga pagkakasala at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon nating mapagmahal at mapagpatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay siniwalat mo sa amin ang iyong salita na dati ay lihim. Ipagkaloob mo ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkakaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salita na nagbigay buhay. Narinig namin Siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatutuhanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makita namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya't ulap na lipos ng kadiliman, kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran,
Sa lupa ay nakikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay ukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumatakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang mga panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa ating lahat. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan, Oktava ng Pasko. At ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Juan, ang sinasabing pinakamamahal na alagad ng ating Panginoon Kristo. Pasensya na ho kayo sa aking boses para may hangover pa ako simbang gabi nakaka-recover pa lamang sa pagod, sa puyat at sa mga hassle during the simbang gabi. Pero alam niyo mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng Pasko, isang magandang pagnilayan natin ay kung paanong si Jesus ay tinatanggap natin sa ating buhay. Sapagkat yun naman po ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang pagtanggap ng sangkatauhan ng buong mundo sa Diyos na isinilang sa piling natin. Alam niyo maraming tao ang hindi ito natanggap, hindi rin ito naunawaan. Sapagkat para sa kanila, isang kalokohan, para sa isang Diyos na siya nang makapangyarihan, na siya nang nasa itaas, ang bababa pa sa level natin bilang mga tao. It is a kind of craziness, kabaliwan, di po ba? Iisipin ng karamihan, baliwan Diyos para siya ay pumunta dito sa lupa, more so, ay ialay ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng lahat. Pero tayo sa diwa ng ating pananampalataya at sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesus, nandoon yung ating pagtanggap sa Kanya. Pagtanggap na ang Diyos, dala ng Kanyang kababaang loob, ay piniling makapiling natin, maging isang tao katulad natin, maliban sa kasalanan. At ipinakita sa atin ni Jesus ang tunay na presensya ng Diyos. Ipinakita niya ang Kanyang lubos sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. At siguro po isang magandang halimbawa ng pagtanggap kay Jesus ay walang iba kundi si Apostol San Juan. Kilala natin si Apostol San Juan, siyang itinuturing na nagsulat ng 5 aklat sa bagong tipan. Ang Ebanghelyo ni San Juan, 3 mga sulat, at ang libro ng Revelation. Kung mapapansin ho natin, lahat ng mga sinulat na ito, one thing is very common among all his writings. Yun po'y walang iba, kundi ang pagpapakita ng pagmamahal kay Jesus.
Mababasa natin sa kanyang ebanghelyo, sinasabi doon, wala nang hihigit pang pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos sa atin, sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sapagkat tayo ay hindi mga alipin, kundi kanyang mga kaibigan. Si San Juan, ipinakita ho sa atin na ang Diyos ay hindi malayo, kundi ang Diyos ay kapiling natin at ang Diyos ay madaling mahalin. Para po noong unang panahon ng mga Hudyo, para sa kanila napakalayo ng Diyos. It is as if it is impossible for man to reach out to God, ang hawakan ang Diyos. Pero nung nandito si Jesus, hindi nila ito matanggap. Hindi nila makita ang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Pero si Juan, from the very start, upon his calling, with his brother James, ipinakita niya ang lubos na pagtanggap at pagmamahal kay Jesus. Even until the death and resurrection of Jesus, hindi nagbago ang kanyang pagmamahal. Nabasa natin sa Biblia, during the crucifixion, all of the other apostles left Jesus. Iniwan si Jesus. Sapagkat iniisip nila, kung ito ang Diyos, kung ito ang aming Mesayas, tagapagligtas, bakit siya ngayon ay nagdurusa at ipinapako sa krus? At bakit siya mamamatay? Pero si Juan kailanman hindi nagbago ang kanyang pagmamahal kay Jesus. Hindi nagbago ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Kahit sa punto ng kahirapan, pagdurusa at kamatayan, hindi nagbago ang pagtingin at pagmamahal ni Juan kay Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito yung isang hamon na dapat nating matularan kay San Juan. During the moments that we feel difficulties, we encounter problems in our life, minsan nababagabag ang ating pananampalataya, o nanghihina ang ating pananalig sa Diyos. Pero katulad ni Apostol San Juan, ang hamon sa atin, through our ups and downs, sa kaligayahan man natin o sa problema, dapat hindi nawawala ang ating pagmamahal at pananalig sa Panginoon. Sapagkat kahit na sa hirap at sa dusa, sinamahan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Yun ang tunay na diwa ng Pasko. Ang Diyos ay sumasa atin. Kung ating yan titingnan, sino ang hari, ang anak ng Diyos, na pumili na isilang sa isang simpleng sabsaban? Madumi, makalat, hindi kaaya-ayang amoy siguro, at hindi karapat-dapat na maging lugar para sa isang hari. Pero pinili ng Diyos ang kasimplihan, ang payak na buhay, maging ang kamatayan at hirap ng ating buhay para ipakita sa atin na hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Sana ganun din tayo sa Kanya. Sa diwa ng ating pananampalataya, anumang problema at hirap sa buhay, huwag mawala ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Katulad ni Apostol San Juan, siyang lubos sa pinakamamahal na alagad, pero siya mismo ang nagpakita sa atin ng halimbawa ng pagiging mapagmahal na alagad sa ating Panginoon. Papuri-puri ka, Diyos sa manlumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito aming may alay. Mula sa lupa at bunga naming paggawa, tinapay nito para aming pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos naman lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming miaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa, ang alak na ito para inumin bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan na iyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong banal ang mga alay na ito at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin yung banal na mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang malagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabing, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na ibibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni Poong San Jose ang kanyang minamahal na esposo, kaysa ng mga apostol, ni Apostol San Juan, ni Santa Teresita at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayong lahat ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus na tinuturo sa atin ni Juan na lubos nating mahalin. Siya nag-aalis ng kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naging tao ang salita, nakisama, nagdalita, sa kanya ay nagmumula ang pagsasalo sa hiwaga ng pag-ibig niya at adhika. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ng iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihan at lagi nagmamahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nialay na humakayang taglay ang pag-ibig ni Kristo pang iyong kapwa ay mahalin at paglingkuran.
Salamat sa Diyos.